Brothers on the Wheels, welcome back sa ating motorcycle walk around review. So today's episode, nandito tayo ngayon sa Yamaha Wheeltech Olongapo branch. Ayan, so napakarami po nilang unit dito at halos kumpleto po ang kanilang mga model, no? Meron po silang NMAX, nandiyan po ang kanilang Mio series, Grabis, Gear, Aerox, Sporty, ayan, Soul, at kung ano-ano pa. And then meron din sila dito mga repossessed units, no? So kung interesado po kayo, inquire nyo na lang sa kanilang page at pwede kayong pumunta rito personally para makita yung mga units. So today's episode, mga brothers, re-reviewin natin ang pinakabagong version 4 ng kanilang R15. So tara, wag na natin patagalin, puntahan na natin sa loob. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Alright mga brothers, ito na nga ang pinakabagong version ng R15. Ito po yung version 4. So may dalawang version na ang nilabas nito sa kanilang bagong version, no? Puro version, no? Huh? So may dalawang kulay po, no? Yung isa is yung silver na parang yun yung pinaka-original color. And then naglabas din ng Yamaha nitong puting kulay o sa tinatawag nilang World GP60 Anniversary. So mas mataas po yung presyo nito na 193,500. Samantala yung isang version naman o yung isang kulay naman, mga brothers, is 192,000 dito po sa presyo ng Wheeltech Yamaha. So bakit naging ganun ba yung presyo, no? So maraming nalungkot doon at maraming nadismaya pagdating sa presyo ng R15 version 4. Bakit daw napakamahal? So aalamin natin yung mga features niya, bakit naging ganun yung given price, no? So number 1, mga brothers, ito po is naka-liquid cooled na. So alam naman natin yung makina ng Yamaha na 155 is naka-liquid cooled. Pangalawa nga, mga brothers, naka-BBA na rin po yung makina nito. And also meron din po itong sleeper clutch assist, no? For better smooth sa ating clutch, and pagka nagpa-clutch ka lang ng konti, pumapasok na yung clutch doon, no? So napakagandang features niyan pagdating sa ating clutch. Pang-apat, meron itong quick shifter, mga brothers. Alam ko it's something to do katulad yun sa KTM eh. Pag nag-shift ka kahit hindi ka na mag-clutch, lalo na pag ikaw ay kukuha ng iyong top speed o mag-a-attack mode ka. Tama ba, mga brothers, ang quick shifter? So pang-lima, mga brothers, meron na rin itong Yamaha Motorcycle Connects, no? Katulad dun sa mga scooter series nila. And of course, fuel injected na rin yan, no, mga brothers, no? So pang-anim, meron siyang traction control. So ano ba yung nagagawa ng traction control? So ang traction control, mga brothers, something to do po na magsisynchronize po yung gulong sa likod at babagayan niya po kung anong speed ng gulong sa unahan. Let's sample, mga brothers, bumangking ka, dumaan ka sa isang lumiko ka, may nadaanan kang buhangin during nang ikaw ay lumiliko. Syempre, pag wala kang traction control, dudulas yung likurang gulong mo. Pagka meron ka naman traction control, katulad nitong version 4 R15 ng Yamaha, ipipigilan niya pong mag-slide yung likurang gulong mo para ma-prevent ang iyong pagsemplang o aksidente. So yun po yung nagagawa ng traction control. And also, hindi nyo po ito mababurn out dahil meron nga siyang traction control. Hindi po kakaskas ang gulong nito sa likod. Alright? So pang ano na ba tayo? Pang 7 features na ba? Pang 6, no? Meron na siyang dual channel ABS, no? For safety naman ng braking natin, no, sa mga biglaang preno, sa mga sudden na brakes, yan, no, hindi rin tayo diyan sesemplang kasi ipiprevent na wag mag-lock ang ating disc brake sa harap at likurang bahagi ng gulong. So napaka-importanting features po yan pagdating ngayon sa safety ng motor. Okay, so ano pa ba, hindi ko nabibilangin yung features niya. Ang ganda ng suspension niya, no? Monoshock dito sa likod na naka-linkage, and also upside down port na po ito sa harapan. Ayan, makikita nyo naman, mga brothers. So napakaganda ng suspension mo pag upside down port. Alam na mga sports rider yan. Okay. And also meron na rin itong kill switch sa kanyang side stand, mga brothers, no? So isa rin itong safety kung sakaling makakaligtaan mo ang side stand mo pag ikaw ay tumakbo. So yan po yung mga features niya. Ano pa ba? So fully digital na rin ang kanyang TFT display. Sad to say, wala itong battery niya, so hindi siya naka-on. So mag-flash na lang tayo ng pictures para magkaroon tayo ng idea kung anong klaseng style o theme ang meron dito sa kanyang gauge panel. So ito po is white ang color.
I think this is a pearl white, no, na gloss. And then ito po yung original na kulay ng Yamaha pagdating sa MotoGP nila, no. Ito po yung nauna. Yan, may linings po yan dito. And also yung emblem ng Yamaha dito is gold po. I think this is a limited edition pagka ganito ang emblem ng Yamaha pag gold po. Ayan. Tapos dito R15 Yamaha quick shifter. Ayan. Ayan po yung decals niya, napakaganda, tas may dilaw dito. Ayan. Yung windshield niya, no, yung windscreen niya, no, ayos na ayos din. So talagang pag ito nag-attack mode ka, ang ganda ng pasok ng hangin all the way papunta sa taas ng iyong helmet, no. Tapos ito natitiklop po yung side mirror niya. Ayan, pwede mo rin tanggalin kung sakaling ikaw babanat sa truck kung mangangarera ka. So mga brothers, etong motorsiklo na ito, para sa akin, wala ka nang hahanapin kasi lahat ng features niya o lahat ng features ng Yamaha na available sa big bike nila, nilagay nila dito sa small displacement nila na R15, no? So ang kinagandahan nito, kung talagang enthusiast ka sa isang sports bike, maganda gamitin to. Bakit? Kasi 150cc lang siya, napakatipid, no? Pwede mong i-daily commute. Halimbawa, meron ka ng big bike, may malaking displacement ka na ng na motor. Syempre, mataas ang gasolina ngayon. Alam naman natin ang litro ng gas ngayon, hindi bumababa ng 70. Magandang pang alternate ito. Plus kung ikaw naman baguhan, no, nasusubok pa lang sa isang sports bike, maganda rin itong maging beginners, lalo na kung sasaba ka sa mga racetrack. Ayan, kasi pangit din naman kung bigla ang papasok ka kagad sa mataas na CC, mga brothers, tapos hindi ka pa well experienced rider, mabibigla ka noon, pwede ka madisgrasya, no, wag naman sana. So maganda rin po pang starting itong motor na ito. So ngayon mga brothers, i-check natin yung kanyang seat height. Okay mga brothers, nakaupo na tayo ngayon dito sa R15 version 4 ng Yamaha. And masasabi ko na ako ngayon is nakatingkayad, pero nakatupi pa po yung mga daliri ng aking paa. For the reference mga brothers, I'm only 5'4". Ayan po, yan po ang itsura pagka nakasakay po ang isang 5'4" na kinapos sa height. Ayan, so okay naman sa akin, no? Manageable ko pa naman kahit paano. Lalo na kung may angkas ako dito, bababa pa ito. No, ayan. And also yung kanyang turn radius ng kanyang manibela, hindi naman kalakihan, tama lang naman kasi isa itong sports bike. Ayan. So medyo challenge ito pag kami namanubra mo sa mga iskinita, no? So kailangan bumaba ka talaga rito para itulak. Tapos yung riding position niya mga brothers, hindi po ito upright, no? So ito po sports sports style. So naka-aggressive po yung ang riding position mo dito, no? So nakayuko ka po dito, no? Mostly naka-attack mode ka dito. So ito naman talaga yung style ng isang sports bike, no? Kaya nga pang pwede ito sa racetrack. Ayan, naka-attack mode ka rito, no? Ang ganda tignan dito, tiis pogi, ayan. So, and also sanayan din niya kung maglo-long ride ka. Ayan. And also yung upuan niya, sa akin naman conveniente naman, may malambot din. Ayan, tapos kahit may plastic, makapit na nga Tapos yung shock niya sa likod mga brothers, napapansin ko na hindi ko pa sinasakyan pero ang ganda na ng laro, smooth siya. Ayan, tapos yung shock dito sa unahan, yung upside down fork niya, masasabi ko rin na maganda rin yung lubog, no? Ayan, nilulubog ko ngayon, no? I think yung suspension nito maganda, both sa street road and also sa racetrack. So naka-clip on bars ito mga brothers at nakalagay sa ilalim ng kanyang triple clamp, kaya talagang yuko ka dito. Ayan. Tapos yung tangke dito, ayan, no, pagka ikaw yumuko, talagang pagka nag-attack mode ka, talagang didikit ka rito sa tangke. So hulmang-hulma yung katawan mo, no? Ganda ng pagkaka-design. Ayan, parang ayoko na bamba, ang ganda. Tapos yung kanyang footrest dito mga brothers, yan, ito yung footrest niya dito sa kambyuhan, talagang nakalagay sa likod, no? Yan, no? Talagang makakaano mo talaga kahit di ka na magpalit, talagang nakaposition ka na talaga para pumarera. And also din dito sa kabila, yung prenohan, dito ang footrest niya rito, ganun din. So ngayon mga brothers, i-check naman natin yung kanyang mga switches. No, yung handle grips dito mga brothers, ito hindi ito binago ng Yamaha. Sana man lang pinalitan niya na rin nila ng magandang klase, no? Bakit pa marunong ka pa sa akin? Tsaka itong end-bar plastic pa rin. So dito sila medyo nagtipid konti. So meron siyang horn, ayan, left and right niya.
Yung pass niya ayos, no? Wala na rito sa harapan yung pinaka-flasher niya. Nandito lang, gaganon mo lang, no? So, madaling pindutin, madaling ma-access. High beam and low beam. Yan, yung clutch niya napakalambot since ito ay meron ng sleeper clutch assist at naka-quick shifter pa ito. Lagay ng side mirror kung gusto mo rin dito maglagay. Pero kahit hindi na, meron na siya doon, no? So, optional na lang din yan. And also, meron siyang shutter key dito. For the safety, no, hindi basta-basta mananakaw. And also, pa-insured nyo na rin ito para sigurado pati kayo o kung manakaw yung motor nyo, walang problema. So safe na safe kayo. So ito yung digital gauge niya. Yan, sinabi ko nga kanina. So napakaganda, napakasimple lang din. So dito sa kanan mga brothers, nandito yung kanyang start, no, wala na rito. Kung i-start mo, pipindutin mo to. Tapos yung kill switch niya rito. So ganun na, pinagsama na nila, 3-in-1 na, no. Ayan, yung throttle niya okay lang din. So hindi pa na-adjust pero ang ganda ng play. Pati itong brake lever dito ng disc brake. Ayan, yun lang. Ang comment ko dito yung handle grips, no, hindi pa nila na-upgrade pati itong N-bar. Ito yung upholstery ng kanyang upuan mga brothers. Makikita naman natin na quality rin naman, no. Akala mo carbon fiber style. Ayan, no. At pagka kinukurot ko, okay naman, hindi siya nagmamarks, no. So masasabi natin na quality yung kanyang upholstery rito na ginamit sa R15, no. Tapos meron dito nakalagay R15 dito sa pillion seat. Ayan. So sigurado may buksanan ito o buksanan tuloy. Hanapin natin para lagayan ng tools. Wala akong makita. So I guess wala ito. So, siguro pag inano mo na rito, battery na mga brothers. So ngayon mga brothers, i-check naman natin yung bodyworks niya, yung quality ng fairings niya, no. So as always, quality po 'yan, no. Makikita nyo naman na more on kunat ang fairings ng Yamaha, no. Pagka ganun po mga brothers, less po yung rupok, makikita nyo na nag-a-absorb siya ng impact, ayan, no. Pero mas maganda syempre pagka binili nyo to mga brothers, bilan nyo ng sliders. Alam nyo ba yon? So hindi ko alam kung paano nila bubutasan niya. Maganda kasi kung may slider siya. Halimbawa mag-slides ka, yun yung parang crash guard din yun, no? Hindi yung pairings mo. So mas less maperwisyo yung pairings mo pagka halimbawang sumemplang ka, lalo na kung mahilig ka magbababanking, no? So nandito pala yung kanyang tail light, turn signal lights na bulb type. Ayan mga brothers, dito tayo sa kabilang side, no? Tsaka yung mga tornilyo dito, Allen bolts na rin. Ayan, na I think this is stainless, so hindi basta-basta kakalawangin. Ayan yung mga nilagay nilang tornilyo rito. Yung front fender, ganun din, no? Quality rin, na kulay pula. Ayan, Allen bolts na rin yan, no? Pinagkano na. Tapos yung upside down port niya mga brothers sa kulay gold. Tapos may sticker dito ng ABS. So pagdating dito sa harapan mga brothers, yung gulong niya may size na 100 by 80, no? At 17 inches po na wheel mags, no? I'm not sure po kung ito alloy, pero I think alloy po ito, na tubeless na rin yung kanyang gulong. This is RIC, no? So RIC naman po ang ginagamit ng Yamaha pagdating sa gulong. Ito yung plato niya, no? Napakalaki. Ayan, tapos yung caliper dito, may dual piston nito na caliper mga brothers, no? Na branded. Ano bang basa rito? Beers, Bibre? Huh? Hindi kalimutan ko na, no? So ito po yung ng ABS niya mga brothers. Ayan. Okay, so lipat tayo sa likod. So mga brothers, dito sa likod, ang gulong niya is may size po na 140 by 70. Yan, 17 inches din po ang kanyang rim, na may kalaparan po ang mags nito. I think is nasa 3 pataas na po ito, mga 4 inches po. And also tubeless din po ito na street tires, na RIC. Ayan, napakagandang gulong. Kahit wag ka na magpalit, ayos na ayos, no? RIC na po yan. Japan technology, and I think made na sila sa Indonesia o Thailand. Hindi ako nagkakamali. And also disc brake din po ang likuran nito mga brothers, na meron ding ABS. Sabi ko nga, napakaganda rin ng kanyang swing arm mga brothers. Ito po yung trademark ng Yamaha pagdating sa 150cc nila, na aluminum made na swing arm. So maganda po ito dahil magaang siya at maganda sa mga likuan, no? Yung tire hugger niya rito is maiksi lang pero may forma. Tapos yung footrest niya, yung setup ng footrest dito, ang ganda ng pagkaka-design, no? Aluminum na rin. Tapos natitiklop. So pagka nahiga mo yung motor, hindi siya mababali. Also ganun din dito sa pillion.
Yung putres ng pillion niya, natitiklop din, tumutunog pa. Yung chassis niya mga brothers, ito pa rin yung Delta Box frame chassis ng Yamaha. So ito po, subok na ito pagdating sa stable na takbuhan at tibay. Yan. Isa po yan sa mga binabayaran mo pag bumili ka ng ganitong motor ng Yamaha. Sa kabilang side, ganito rin, makikita rin natin yung chassis niya rito. Tsaka napakalinis ng ilalim mga brothers. Madali mong linisin at mintinahin. And also pag ganito yung motor mga brothers, bibili ka talaga ng paddock stand para madali mong malinis yung gulong at yung kadena, yan, madali ka magmintina. Okay, so ito yung shifter niya rito. Anders quality and also aluminum made po ito. Yan, so no need ng wag na magpalit. Okay, ang kadena niya mga brothers 428 po. Ayan, hindi siya 520 pa. 428 pa po siya. And also hindi tayo sure kung ilang teeth yung sprocket niya sa harap at likod dahil hindi natin makita kung ilan yung nakalagay. Siguro nandito sa likurang bahagi ng sprocket. Okay? Okay mga brothers, pagdating dito sa harapan, naka-projector lamp na ito na LED. Ayan, makikita nyo naman, no, napakaangas. And also yung kanyang daytime running lights, ito po yan, no. Akala mo, matang masungit. So isa sa mga nagbibigay angas yan, lalo na. And also safety mo yan para visible ka rin sa daan pagka tumatakbo ka sa arawan. And also yung turn signal lights niya, dito nilagay ng Yamaha eh. So okay naman, bumagay naman, no. Yun lang, kung maglalagay ka ng slider, sabi ko nga kanina, baka doon sa bandang likod, pero bubutasan yun. I don't know kung paano yung setup niyan. So yung turn signal lights niya mga brothers, valve type pa po yan. Ayan, tapos sa likod, ganun din. Ayan, and also flexible naman kung sakaling daanan mo o matabi mo, hindi siya basta-basta mababali. And also yung plastic ito, yung pinaka-fender niya rito sa likod. Ayan, may integrated lights yung plaka, which is mas maganda, and also may reflector. Ito po yung taillight dito sa likod mga brothers. So inspired po ito, tsaka yung headlight dun sa harap sa R1 nila, dun po yung ginaya. So LED na rin ito mga brothers. So ang ganda ng fairings dito, yung pagpasok ng hangin, yung aerodynamics niya, ang ganda. Talagang pinag-aralan. So mga brothers, nakaikot na tayo sa motor na ito, and please leave a comment kung ano pong masasabi nyo sa bagong R15 ng Yamaha. Ito po yung version 4, no? Kung ano po yung inyong mga opinion at mga wari-wari dyan. Ayan, pag-usapan po natin yan sa comment section. And also huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and also follow ang ating page sa YouTube mga brothers para na-update kayo pag meron tayong ganitong vlog or episode. Yan po yung ating walk around review. Okay, so ako po si Ark mga brothers. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po sa pagmamaneho. Cheers! Bye. Have a great time.